Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa pagkakaaresto kay dating Congressman Arnie Tevez na inakusahan daw na mastermind do sa pagpatay kay Mayor Digamo. So dito may napansin dito si Banat Bay at ano ba yung nakita niyang pagmanipula dito ng DOJ sa pagkakaaresto nito ni Congressman Arnie Tevez. So simulan po natin yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na Makapili, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala namang pumbayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin. Sa pool sa video, ang aktwal na pag-aresto kay dating Congressman Arnie Tevez. Nadakip siya ng Interpol sa bansang Timor-Leste matapos ang halos isang taong pagtatago. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Naglalaro pa ng golf si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez Jr. nang palibutan siya ng mga tauhan ng National Central Bureau ng Interpol sa Dili, Timor-Leste alas 4 ng hapon kahapon. Sa driving range na ito, madalas daw magpalipas ng oras ang dating mambabatas. Kaya dito siya tiniktikan hanggang mahuli. Inaresto si Tevez sa bisa ng red notice ng Interpol dahil sa nakabinding warrant of arrest laban sa kanya dito sa Pilipinas, bunsod ng... Tandaan po ninyo, inaresto dahil sa red notice at sa nakabinbing na warrant of arrest. Ibig sabihin, hindi pa ho talaga siniserve o wala pang inilalabas na warrant of arrest. So, inaresto lang po si Congressman Arnie Tevez dahil may red notice po galing po sa bansa po natin dito sa Pilipinas. So ang DOJ po yung nagdawas ng red notice, hindi po nakabinbin pa po yung warrant, so nakapending pa po yung warrant of arrest ni Congressman Arnie Tevez. Medyo tandaan po natin and then dito maliliwanag ni Banat Bay na ano ba yung naging dahilan nito. Patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Tevez ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at siyam na iba pa sa mismong bahay nito noong March 4, 2023. Sa ngayon, hawak na ng Timores Police si Tevez. May pinadala na ring delegasyon ng Pilipinas sa Timor-Leste kung paano siya ibabalik pauwi dito sa bansa. Sa ngayon, walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. Pero ayon sa Department of Justice, pwede pa ring ipa-extradite o ipa-deporta lang ang dating mababatas. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala na siyang valid passport. Hindi nyo nga nakikita, eksena? Walang extradition tayo sa Timor-Leste. Wala din naman kasing warrant. Kaya nga hindi pwedeng mag-utos etong DOJ sa Timor-Leste. Ano nangyayari? Ano ginawa ni Remulla para mag-request o magkaroon ng red notice? Anong ginawa niya? Nilakad niya ang anti-terror na law o yung anti-terror council na mag-decide na gawin terorista. That's the only reason why Timor-Leste accepted that request. Kasi nga po, dinesignate siyang terrorist. Which is, hindi naman po yan korte na nagsasabing guilty siya. Naintindihan natin? So ganito lang po, pinakasimple. So, hindi po inaresto si Congressman Arnie Tevez dahil po sa kasong isinampa sa kanya ng pagpatay o yung pagiging mastermind daw sa pagpatay yung kay Governor Digamo. So, inaresto siya dahil sa inissuean siya ng red notice na siya dineclare na isang terorista. So, doon muna tayo sa pag-declare ng terorista na bakit sino ba dapat ang mga dinideclare na terorista? Diba andyan na yung Maute, Abu Sayyaf, NPA, is mga organization yan na dineclare as terrorist na po yan. So ito si Arnie Tevez, wala naman siyang organisasyon
So mag-isa lang siya diyan, sinasabi lang daw na may mga private army daw to si Congressman Arnie Tevez. Allegation pa lang ng DOJ at hindi pa po napapatunayan. So dahil nga daw sabi nga ni Bantay, nilakad ng DOJ yung anti-terror bill na pinaprobahan naman ng presidente natin, na hindi natin kung naintindihan niya kung ano ba yung logic ng ng bill, ng anti-terror bill na yan. So questionin pa naman yan ng mga abogado ni Kong Arnie Tevez. So dahil nga dineclare na terorista si Kong Arnie Tevez, tinanggalan siya ng passport, ng Philippine passport. So invalid na yung hawak niyang Philippine passport. So yun yung naging daan, naging tulay bakit siya tinanggal or bakit siya inaresto sa Timor-Leste, kasi nga technically wala na siyang passport. So illegal na po yung pag-stay niya doon. At the same time, yun nga, dahil nga may declaration na terrorist siya, so nag-iingat din yung Timor-Leste. Kailangan nilang sumunod sa kung ano yung patakaran ng bansa natin. So kumbaga may request, pero hindi siya inaresto dahil may kaso siya. Gaya nga na sinabi sa balita, nakapending po yung arrest warrant niya. So hindi pa po lumalabas, so parang dinidinig pa yan. Gaya na sinabi ni Bantay, hindi po korte ang nag-declare sa kanya. Ang nag-declare lang po is yung DOJ. So doon pa lang makikita nyo merong hocus-pocus, may mekos-mekos na ginawa ang DOJ dito. Yan po ay desisyon ng executive, ang mga membro ho niyan, mga opisyal sa executive branch, hindi ho judiciary. Okay? Linawin ho natin. Kaya nga, pansinin ninyo, hindi binabanggit dito o hindi inilalaban ng DOJ. Sandali, may warrant of arrest yan. Kaya nga, medyo lumiligwak sila doon sa issue ng extradite. Bakit? Kasi nga walang warrant. Ano meron? Red notice. Kaya nga, sinasabi nila, maganda siguro i-deport nyo na lang. O, ang tanong ko sa inyo, ano ang deportation? Ibig sabihin, Tsaka yung kasi pinakamabilis na na way para mapauwi rito si Tevez, dahil wala na siyang passport eh. Tinanggal na nga siya, kinansela na siya ng passport. So wala na siyang, kumbaga parang kulang na siya sa requirements. So yun yung pinaka best way na talagang ipopursue ng DOJ para lang mapauwi itong si Arnie Tevez. ba may kasalanan ka pag pumasok ka sa isang bansa at dineport ka? Tanungin ko kayo. Maraming dahilan na madideport ka mula sa ibang bansa. Basta magsinungaling ka lang. Halimbawa, sinabi mong, di ba meron yung custom declaration na kailangan may certain amount of pera, tapos hindi mo dineclare, tapos itinago mo. There's a malice na talagang ipuslit mo yung amount na yun. Pwede kang i-deport nun. Bakit? Tinatarantado mo yung bansa. Kaya ka i-deport. But it doesn't mean you are a criminal. Gets ninyo? Or maybe nakitaan ng maling pagsagot mo nung tinanong ka, saan ka ba titira? Titira ako sa Hilton Hotel. Tapos wala ka namang booking sa Hilton Hotel. Yung pala, matutulog ka lang kay Randel Bunagan. Ay, nagsisinungaling to. O ilang buwan ka dito? O sinabi mo, hindi, 1 linggo lang ako. Pero yung ticket mong papauwi, 6 months. So, pwede ka ngayon desisyonan ng immigration. Sandali, sinungaling tong animal na to Ay, deport kita. Pwede yun eh. They have the capacity or the right to do it. Kaya nga yun ang sinasabi ngayon nitong gobyerno natin. Huwag yun ang patagalin. Hindi na nga nila nilalaban yung extradite eh. Bakit? Wala silang mailalaban eh. Ang dating talaga, na red notice na. Ayan na. Paano na, usapan? I-deport ka ba namin o hindi? Nasa desisyon na ngayon ng Timor-Leste yun. Nakikita ninyo? Nakikita ninyo yung bigat kung bakit ko sinasabi sa inyong there is a silent martial law? Ang linaw ho nun.
O, tuloy. Kagaya dito sa Pilipinas, kung dinideport natin ang isang dayuhan or foreigner na undesirable alien, tayo rin naman ang nagsasabi kung kailan i-deport. O, undesirable alien. Ibig sabihin, hindi ka undesirable. Hindi ka namin type. Kasi nga, kulang na siya ng requirements, which is yung passport niya. Kinancel na po ng Pilipinas yung Philippine passport ni Kong Tevez. Kaya nga, pumasok siya doon sa undesirable alien na. Dahil nga wala siyang pagkakakilanlan dahil nga kinancel. So, yun yung naging diskarte nito ni Secretary Boying Rimulya para lang, kasi hindi nga niya mapauwi, di ba? Ilang beses na nga niyang, ang dami ng press ko na ginawa dyan na alam na nila, nahuli na nila. Kumbaga, ang dami niya nilabas na statement na mapapauwi na si Tevez. So, ngayon lang siya nagtagumpay pagkatapos ng mahigit 1 taon na paglalagay doon ni Kong Tevez is ngayon lang. At ang naging butas nila, yun nga, yung red notice at pagkansela ng pasaporte. So, meron ng dahilan dahil undesirable alien na doon si Kong Tevez. Sabi nito ni Sunny Yosente, wanted na nga si Tevez. Asan po ang warrant? Asan ang warrant? Pag hindi mo inilabas yung warrant, pag hindi mo nilagay yung link kung nasaan yung nagsasabing may warrant na siya, okay, pag hindi mo inilagay yung link dyan, tanggalin nyo na yung si Sunny Yosente kasi... So, yan yung hamon ni Banat Bay. Kasi nga malinaw na malinaw, sinabi naman, nakapending yung warrant of arrest. So, hindi nga natin alam kung nakapending ba siya or meron, o baka nga wala talaga, nilalakad pa lang. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, parehas lang yung ibig sabihin ng on process sa meron na. Diba? Pag sinabing on process, lalakad pa yan, inaayos pa. So, same thing lang yan sa meron na. Ganyan sa Pilipinas, automatic pag sinabing on process is meron na. So, dito malinaw sinabi, nakapending. Diba? Parang yung approval mo is parang nakapending pa. So, 50-50. So, pwedeng oo, pwedeng wala. So, malinaw na malinaw, nakapending po yung warrant of arrest. So, itong sinasabihan ni Banat Bay na sinabi, wanted na raw. So, walang basihan yung pagiging wanted kung wala namang warrant of arrest. So, hindi pa ho yan hinahatulan ng korte. So, korte lang po ang magsasabi kung guilty or not guilty ang isang inaakusahan. Halatang troll. Wala ngang picture eh. Kung may warrant, walang problema. Dagdag pa ng DOJ, araw lang ang bibilangin bago mapauwi si Tevez. Wala naman sila nakikitang hadlang para manatili pa siya sa Timor-Leste. Yun ang may sagot. Bakit ko ibibigay sa'yo? Kasi you are presenting an argument and you are not giving an evidence. That's simple. Yung initial asylum request niya, dininay. Nung naghain po siya ng motion for reconsideration, dininay ulit po ng Timor. Ulitin natin tulad ng sinasabi ko kay Kibuloy, hindi ko sinasabing hindi guilty si Tevez. Kasi alam mo, marami nagsasabi doon, Banat Bay, bakit ba lahat ng mga wanted pinagtatanggol nyo? Alam mo, simple lang ang sagot ko dito. Ang tinututulan natin dito ay yung due process. Hindi si Tevez, hindi si Kibuloy, hindi si Bantag. It's the freaking due process na hindi na ginagawa ngayon. Kung kaya nilang gawin sa mga kalaban sa politika yung walang proseso, maling proseso, how much more sa mga ordinaryong Pilipino na lumaban lang at magsalita lang laban sa gobyerno. So, yung punto lang naman ni Banat Bay is yung hindi pagdaan sa tamang proseso. Tama nga naman siya. Kung yung mga kilala na nga sa lipunan natin, may mga pangalan tulad nga ni Kibuloy, Congressman Arnie Tevez, former Brigadier General Bantag, is nagaganyan ng gobyerno natin. What more, yung mga nangangalakal, mga simpleng empleyado sa mga mamamayan natin na walang kakayanan na kumuha ng abogado
sabihin natin mga ano yung mga magagaling na abogado, hindi yung mga basta abogado lang. Kasi alam naman natin may mga ano yan, may mga level yung mga abogado. So siyempre, kung ang makukuha mo hindi kasing level nung talagang sabihin natin yung mga class A na abogado, medyo alanganin ka na. So dito sinapakita lang ni Banat Bay na kung yung mga yun na nga may mga kilala na sa lipunan is nagagayan ng gobyerno, paano pa yung mga ordinaryong Pilipino kagaya natin na anytime pwede tayong sampahan ng ganyang mga klaseng kaso, wala tayong kalaban-laban. So yun yung pinaglalaban ni Banat Bay, hindi po yung tao. Issue po yung pinag-uusapan dito. Wala naman pong problema kay Banat Bay yung mga tao eh. 'Di ba? Kahit nga sabihin natin na hindi niya gusto, pero pag may ginawang tama, pinapalakpakan niya. So issue po yung pinag-uusapan dito, yung nga po yung due process na inaakusahan na kagad yung mga nabanggit niya na wala pang hatol sa hukuman. So yun lang po yun, di ba? Sabi nga nila, presumptive innocent until proven guilty ng korte. Hindi po ng publiko, ng trial by publicity. Yung kasi lumalabas na hinuhusga na kagad yung mga taong ito dahil nga inireklamo na sa mga ahensya ng gobyerno natin na umahok sa mga kaso like yung DOJ. So, pinalalabas kagad na guilty yung kanilang mga inaakusahan. So, paano pa yung mga ordinaryong Pilipino na makakasuhan, di mas maggrabe pa yung pwedeng abutin natin. So, yun lang po yung pinaglalaban dito ni Banat Bay. So, abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano na mangyayari dito kay Congressman Arnie Teves dahil nga hawak na siya ng Interpol kung siya ay mapapauwi dito sa ating bansa. So, abangan po natin yan. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.